Magandang araw! Ngayon ay maikling video tungkol sa survival, pagsasala ng tubig sa labas. Kaya, dapat ninyong malaman na maraming paraan ng pagsasala ng tubig mula sa pinakasimple hanggang sa pinakakomplikado at mula sa hindi gaanong epektibo hanggang sa pinaka-epektibo. Kaya, sabay natin itong titingnan ngayon. Karaniwang itinuturo ito sa Special Forces tuwing training sa kagubatan, lalo na sa hukbong sandatahan ng Amerika. Kapag lumalapit kayo sa isang ilog o sapa tulad nito, maghahanap kayo ng lugar kung saan mababa ang pampang para mas madali ang inyong gagawin. Kung maaari, piliin ninyo ang dumadaloy na tubig dahil kadalasan mas malinis ito kaysa sa tubig ng lawa o tubig ng isang sapa sa isang partikular na lugar. Ang layunin ay simpleng maghukay ng butas para makakuha ng tubig sa gilid ng ilog na ito. Pagkatapos, depende sa lugar na napili ninyo, aagos ang tubig ng mabilis o mabagal. At kailangan lang ninyong hintayin na luminaw ito bago salukin. Kung maputik ang ilog, halimbawa, at wala kayong gamit, natural na sasalain ng buhangin, luwad o putik ang tubig. Alamin ninyo na may mga pagsusuri na ginawa at mas maganda ang pagsasala gamit ang teknik na ito kaysa sa karaniwang survival na paraan na ginagawa sa mga bote gamit ang lumot, halaman, uling at buhangin. Ang malaking kagandahan ng teknik na ito kumpara sa karaniwang mga teknik gamit ang bote ay sa praktika matatanggal natin ang mga natural na panandaliang polusyon. Halimbawa, tulad ng mga virus at bakterya na dulot ng mga hayop na namatay sa itaas ng sapa. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang maliit na dagdag na tip na natutunan namin at talagang kapaki-pakinabang. Kapag may maliit kang sapa na ganito, naliko-liko ang daloy kahit mas malaki pa ito. Karaniwan, may mga liku-liku ito at kung may pagpipilian ka, mas mainam na hanapin mo sa loob ng mga liku-likong iyon. Bakit? Dahil kapag may daloy ng tubig na ganito ang klase, mayroon kang malalim na bahagi na nasa labas ng liko, kumbaga, at ang mababaw na bahagi na may buhangin ay nasa loob ng liko. Kaya, sa bahaging ito, mas marami kang makikitang buhangin at sa bahaging ito, mas kaunti ang buhangin. Ganon din mismo dito, kadalasan ay mas matarik at mas malalim. Dito, may maraming buhangin at mga pansalang elemento na makakatulong sa iyo. Kaya, maghuhukay ako dito. Medyo mababa na ako. Dumadaloy ang tubig, maraming buhangin dito. Kaya dito, sa tansya ko, ako ay nasa ilalim ng level ng tubig, ngunit walang tubig dito. Magandang senyales yan. Kasi ibig sabihin, hindi lubos na binaha ang lugar, magkakaroon tayo ng epekto ng pagsasala. Kaya dito, nakikita ninyo. Dito, medyo mas mababa tayo kaysa sa level ng tubig. At kaya walang tubig dito kahit kaunti. Maghuhukay pa rin ako ng kaunti pa. Pinutol ko ang mga ugat gamit kamay. May ilang maliliit na ugat pero malambot naman. Nakikita ko na medyo nagiging basa na ito. Mga 5 minuto na ang nakalipas. Sa kabilang banda, minsan tumatagal ito. Kadalasan, ito ang oras ng pagmuni-muni bago muling uminom. Kung hindi sapat ang bilis ng pagdating ng tubig ayon sa gusto mo o kung mahigpit ang oras mo, pwede kang gumawa ulit ng butas na mas malapit pa sa ilog. Sige, ito ay medyo malapit na, kahit na wala pang tubig nang hukayin ko ito. Kaya, talagang mapapabilis nito ang proseso. Mas handa ka, syempre. Mas mapapabilis ang proseso. Mas maganda kung kaunti lang ang pagsasala, kaya pwede na tayong maghukay. Iyan ang layunin ng paraang ito, dahil pwede kang maghukay gamit kamay o patpat tulad ng ginawa ko kung wala kang kagamitan. Kapag kumukuha ka ng tubig direkta mula sa sapa at gusto mong salain ito gamit ang isang sistema ng bote, halimbawa, ang pangunahing panganib dito
ay ang mga patay na hayop at dumi sa itaas ng iyong pinanggagalingan ng tubig. Dito magkakaroon ka ng bakterya at virus. Samantalang gamit ang teknik na ito, halos tuluyan mong maiiwasan ang tinatawag na panganib ng biglaang polusyon. Isa pang bagay, huwag ninyong kalimutan na ito ay mga huling teknik lamang na dapat gamitin kapag nasa survival situation lang. Kaya, ang pinakaimportanteng bagay sa ganitong teknik ay kumuha kayo ng tubig mula sa isang lugar na talagang malinis, natural, at kung maaari ay malinaw at dumadaloy ang tubig mula sa pinagmulan. Kaya, kapag dumarami ang aktibidad ng tao sa itaas ng agos, gaya ng palaisdaan, taniman, daan, tulay o tirahan, mas mataas ang panganib nito sa kalusugan ninyo. Ganito na ang tubig matapos ang 25 minuto. Sa bagal, baka abutin pa ako ng 1 oras. Siyempre, palagi nating gagamitin ang anumang dagdag na paraan ng paglilinis kapag posible. Halimbawa, ang pinakamainam ay pakuluan ang tubig. Dito, pinag-uusapan natin ang isang paraan na nagbibigay daan sa atin na makahanap ng tubig kahit halos wala tayong kagamitan. Personal, siyempre hindi ito ang tubig na regular kong iniinom. Pero dahil sa mga pag-iingat na ginagawa ko, lalo na depende sa lugar at kapaligiran, bihira akong magkasakit dahil sa paraang ito. Kaya, ugaliin nyo rin kahit anong uri ng pagsasala ang gamitin. Nasuriin muna ang itaas ng ilog kahit mga 500 metro. Hindi laging madali yon. Dito, ngayong taglamig, sa gubat na to, medyo madali kasi may espasyo para makalakad. Pero hindi laging ganun, lalo na sa malalaking ilog. Siguraduhin ninyong lahat ng nabanggit ko tungkol sa polusyon ay nasusunod ng maayos. Salamat pagkatapos ng 1.5 oras ngayon. Kaya, sa dami, ayos na tayo ngayon. Sapat na sapat ang mapagkukunan ng tubig at nagsisimula ng luminaw ang tubig. Di pa perpekto pero ayos na rin. Ngayon, oras na para subukan ito. Kaya nagdala ako ng maliit na malinaw na lalagyan. Makakatulong ito sa atin para masilip natin ng maayos ang tubig. Kaya kukunin ko ito sa ibabaw, sa pinakaibabaw na bahagi. Ayan, may ilang mga lumulutang. Medyo malabo siya, pero ayos lang. Nagsisimula pa lang. Mga 2 oras na siguro ito, nagsisimula na rin siyang luminaw. Ipakikita ko ito sa inyo. Naglagay ako ng camera pero hindi ko sure kung malinaw ninyo itong makikita. Ang kulay ng tubig. Sa totoo lang, medyo malabo pa rin siya. Palagi, ang proseso, kailangan mo talagang amuyin ito. Wala itong amoy na panis. Kung meron man, hindi mo dapat inumin. Hindi ko nga naamoy ang putik. Kaya, malinaw, pwede itong inumin. Sige, baka naman yung tubig sa sapa ay pwede na talagang inumin. Kaya dito, meron ka lang dagdag na proseso kung sakaling kailangan mo talagang salain ang tubig. Sa totoo, mas lumilinaw yan. Ayan, ayos na siya. Ayan, ang paraang ito ay simple at epektibo. Iyan lang naman talaga ang kailangan natin sa survival techniques, lalo na sa totoong survival situations. Ito ay isang lihim na dinala ko at ngayon ay maaari mo na ring dalhin. Hanggang sa muli sa susunod na video.